Good morning sa tanan, no? Sa akong mga higala, mga gwapo gwapa. Good morning sa inyong tanan. Hinaot maayo yung adlaw. Karon maghimo ko kuan kanang dali lang update kung unsay lihok karon sa crypto markets. So basically ang una din akong himuon, i-check na ko daan ang Bitcoin kung kamusta ang Bitcoin sa aging gabi, aging mga adlaw. Usually ma-open man ang markets sa crypto, mag-open na siya. Actually wala na siya i-close, anytime kuha na siya, open na siya. Pero usually ma-reset na siya every alas 8 sa buntag. So before ko mo kuan kanang mo buhat og kanang ini scalping or trading entry, ako din nag-check daan ang kamusta ang Bitcoin sa ningaging adlaw. Okay. Kuan man gud ang Bitcoin man gud guys, is kuan na siya. Mao na siya ang murag kada bang set og pace bitaw. Anang kung down ang Bitcoin, delikado, tanan madamay. So mayon tag kanuna siya pataas, pero dili din na ang kaso. Always din na siya nga mo down, mo up, mo down, mo up, up, down. So magsalig jud guys sa akong mga trading analysis kay og kanang ilang taon ako ang candles, ang arrangement sa candles, ang previous day karon sakto akong hinala ganina. Hinambuntag ga-out ko hinambuntag ani basahan ninyo akong gimo. Last month kong February 8, nisaka ang Bitcoin tungod sa si Elon, kaila matatanang pagkinsa ni si Elon Musk. Tag-iya na siya sa siyang kuan kanang tag-iya sa Tesla Corporation, CEO na siya. Impalit ning decide sila nga last February 8 kani. Decide sila nga mopalit na sila og Bitcoin after ano tingali para sa kuha marakulahin na matingat o dili pa. Nakita man gud nila nga ambot unsay naa sa utok sa ilang head, pero decide sila mopalit sila og crypto nga Bitcoin. Moto misaka siya kalit from, imagine ha, 30 plus pa to siya. Pagpalit nila ana, siyempre mo-create man gud na og effect gud sa markets. So misaka siya, ang itabo na break na noon ang 50,000 level ng Bitcoin. Pero karon nakita na ko nga wala na yung new buyers diri. Pero ang top ata diri karon lack of buyers na. Karon dili ka buwelo ang ubang markets like XRP o uban pa dira. Dili ni sila ka buwelo, ilabi na ni XRP o uban dira o down gani, halos down tanan except sa Binance Coin. Ambot na unsa ning Binance wala ko kasabot ani. Ako mismo na shock ano ning saka siya pagayo. Pero dili ko mo palit ani. I'm not tempted kay overbought kay siya. Dili ko kay matrap ko sa tops, so dili ko ani. Dili ra ko sa kung asa ko kaila di ko nga charts ba sa akong case XRP. So pero focus sa Bitcoin. Ang naitabo mo sa Bitcoin, nag-bull run siya. So karon tawa lagi hapit na maigo pero kani median Bollinger median middle band kani once maigo na expect ditag trigger dyan na slide dyan na. Pero nakita na ako dagang support diri sa 50,000 sama sa akong giingon dire, sama sa giingon ako dire na gaingon ko dire na ay mga buyers diri sa dagag bids
makita man po nato na check na nato ang support levels ba. Lag kay kong computer, so review kayo. Still lang ni sa unta man gud nga lag kay siya gi-search na to ang kan ha, ang Bitcoin. Ang tao na to ang major support levels niya. Kita na to na. Daghan tag monitoring guys, dili ta pataka og kanang taka lang ta og trade kay delikado na. O tagalabay kwarta na. So dili ta guys. Always ko mo scout, dili ko mo i-check na ko tanan balita, fundamentals, so tara. I-check na to ang tao na to kung unsa ka ligo ng ubos. So far, bagga ang support sa 50,000 level. So, karon lako sama sa ingon, dagag mga bali wala pa yung mga bagong buyer. So, kung yung anak mo ko naman itabo, na dyan ay self pressure. Daghan dyan magbaligya na. So, karon mga gudo, daraw naigo na to ang top. So, lack of fresh buyers will, pa dyan ang trigger, na-adri o double top, kani nga, balik ka doya. I-change natin sa Bitcoin para makita din natin okay na akong camera. Sorry ang mic mo na medyo naging mga adlaw, mga last week pa to medyo nagpad lang sa ligan pero hassle kayo. So ibalhin tanig day nakita na ako ang top daraw mani ang double top mo ni gitawag na double top. Mo ni ang double top. So mo na ni ang naigo ang kaninga day sa ning adlaw day. Last February 17 mo ni ang top. Pagka following day wala man siya ning extend ang yang rally. So naitabo wala ko yung mga bagong buyers. Siyempre taas ko na nga price sa may isa na daw mo palit og nga nakataas. So naitabo gawas tingali ng mga bigger financial institutions. Actually, dagan ang gihimo sa Tesla magud naguna sila. Naguna ang Bitcoin ang Tesla sa pagpalit aning pero full magugay karon ang mga tao labi na mga dagkong kampanya kay babol mo ng Bitcoin dili ini siya imong pang matagalan din siya ba kay siyempre no cryptocurrency ni dagang kay mga tao nga wa kasabot ani. So, naitabo, nag-create siya og double top. Double top ni siya. Pero kan siya since atong February 8 kani maning adlaw ni palit si Boss Elon. Muna siya si Boss Elon dai guys, grabe na siya ka innovator. Siya ang create ng PayPal, then gibaligya niyang PayPal, mat-an gud siya pagkauman niya og baligya sa PayPal, na-create po siya laing company. Hindi siya kanang nautak din nga tao, mag-diskarte, bilhin ko na nga tao. So, pride siya, so, tabo dire, tawa o nagpana, nag-FOMO na dahil ng mga tao. Nag-FOMO na dahil, for missing out na siya, meaning sila ganahan magpahuli, palitid sila, naabot ng 50 level dire. So, karon correction ng giagian karon sa Bitcoin. Nag-correct siya. Kani nga line ang paabot ko kani nga line kani mo ni akong giulap pagka na gani maigo na ay possibility na kani nga area diri kana mag-trigger ang bids dira. Bids ba meaning dagag magpalit dira kay i-defend man ning area. Pero yung dagang ko nakapalit din nga taas, so, i-defend yung area. Pero kung di kayo na ma-defend yung area, kaning area pa diri. Worst case scenario lang niya kung di pasabota, kaning area diri. Kaning delikado ni. Muna gitawag nga Ichimoku cloud nga lower. Mag-trigger ni siya og downside. Ako naman siyang gi-isgutan sa ko ang unang post sa Facebook. Kana pwede na siya mabalhin diri sa ubos diri sa Fibonacci number 236 direct ni kani. Pero dili ko na basta-basta tingali kay naada ang posisyon ni Boss Elon diri sa February
Siyempre no, baligya po na sa testa mo, kung magpanik mo na sila kay tako ba sila position guys. So posible po tingali ni Mego, diri tingali pwede. Kani. Pwede tingali diri but not here. Pero ang MACD mong karon guys, kani nga indicator, kani. Nagsugod na siya o correct. Then ang volume po, lang tao na tong volume. Nanaghan ang baligya. So far dili ko ingon nga mo trade, maghimog trade kay ang Bitcoin karon is in prone pa siya for correction kay namugod tay cycle mong ning market god na time nga gitawag nga accumulation, pinalitay na time nga mag-distribution. So balik ta sa XRP. Ang XRP lahi po ang giagian sa XRP karon. Focus lang ko sa ani mga coins kay diri mo ko medyo nakaila. Karon ang XRP na sila katubang nga kaso pa jud. Pas na pa din sila bagong gatubang pa din nga kaso sa isa na pod. Murag di malas pag-ayo ba kada adlaw ko na maligya ning former executive nila nga si Kuan si Jed kada adlaw maligya. Pero good thing ang XRP ning sukol siya ang price ning tank siya nabang murabag ning consolidate siya ba ilang taon na ako na range bound siya ang taon na to ha oversold naggang kay ming try o baligya ganina oversold ini by chance ni dire bounce back na kay ang Bollinger ang Bollinger nag-indicate nga oversold na siya then ang ihapong stochastic RSI is na patulong siya sa bottom bearish siya pero bounce back na anytime so pwede po ni siya para sa kuha pwede ni siya paliton pero naglantaw pero ako yung bantayan po ng Bitcoin ang Bitcoin pa down man so dili kung ingon nga mo execute sa okay. Remember ang Bitcoin correct biya so pero ang nakaayos sa XRP mintang siya nag-create siya higher lows pero lower highs nag-post ko ganina sa kuan sa akong Facebook ko nga bahin sa kuan XRP sorry ako sa i-close na dara ako man ko guys ang strategy na scalping ko guys ano bang quick in quick out spot ra ko kay hadlo kayong leverage hindi ta matibay anak dito raw kada adlaw kani si Jed man siya former executive na kick out niya sa Ripple so siya tag-iya karon sa XLM kada adlaw bagga gani siya og kanang kuan guys kanang XRP as kuan kanang yang stash nani siya 2 billion pa pero currently na siya ambot isog i-explain tingali sa sundan ng mga video pero as far as I know kada adlaw din siya maligya pero gabi na maligya ni siya usually mga alas 7 then nakita na ako pag baligya niya create pa siya higher low mga ano siya mura sa gabi diri siya na maligya pero ang hitabo nag-create ng higher high higher low murag na stack up siya ba stock sa trading bitaw within range so parang price karon sa XRP napamapud siya sa ang tawag na to ang Fibonacci level napamamud so far na healthy napamamud siya within 0.5 retracement o 0.382 gikan diri sa top din low recent low man o recent low recent top diri sa 4 hour so yun lagi pag wa pa ko kasabot kung asa kung mukha na ni kay napamang siya diri sa lower band good then napo ni siya giagian manggod fundamentally na siya giagian ng mga kaso nakaabot mo kung sa resulta ni karong Lunes February 22 kay nagatay gipanggumitan nga XRP na nalang pod malay natin basi mo bounce back ni siya
So you never know jud what will happen jud. Pero sabi nyo guys, ang XRP strong kay siya fundamentally. Kuan kini siya ng iyahang utility ba. Kuan kayo kanang promising kayo dili ko ni siya ingon nga hakog og kanang power consumption. Ang Bitcoin magud kay ginamina magud na nana siya process ko mining. Then ang China na mo isa sa world's largest nga na-control sa mining ba. Then napoy problema ang Bitcoin hinay mahal ang fee. So mura lang siya kanang digital asset ni siya nga mura ba gold ba nga mamahal kanta magkadugay pero wala din siya case nga gamiton kanang adlaw na mga utility, wala din na siya. Pero ang XRP guys, naadyo siya use. Gamiton siya sa bangko para malabo na mga cross-border payments, mga bank-to-bank na mga transaction. Pero karon na pa siya sa early stages. Amitaw nga, hindi po kayo nga, dili ni siya financial advice ang itong istorya ha. I'm doing this for my own trading o kanang educational purpose ng o entertainment. So, maulay ito, ang giingon din na always ko maglantaw charts daan, technical trading lang ta. Then lantaw tag mga candles, mga trend, check na to unsay dagan mo kay consider gud dili na both sides ba ng balita po, always ta mo lang taw sa balita. Check na to ng balita guys. If you ask me anong katutuso sa XRP, kaila mo ko ani gud diri ko nagsugod, mas kaila ko sa movement sa charts, kaila ko sa basically kaila ko in and out, kaila ko sa company behind, kaila ko unsay ang uban magong outs dagan kayo guys na napay uban dira nay ADA, nay Bitchain, kangge na ay Dogecoin ngini katong gi-tweet out ko ni Boss Elon nga Dogecoin ana, pero wala ko dili ko ani mga coins kay una wala ni sa real use case. In the long run, wala ni sila gamit. Wala lang, pump and dump na sila. Marabag, sa kailas panahon. Hanggang gaya yun. Naman tingali pila ka 1,000 dira ang mga crypto, pero actually, napay mas maayo po sa XRP na ay tayo gitawag na nano, paspas kayo niya, mas paspas niya sa XRP. Wala ni siya free. Paspas yung ni siya, pero kani siya 3 years later ni siya sa XRP. Then, kuha ni siya kanang dili kani siya adapted, dili para sa Ripple nga daghang gig partners globally. Actually ang US ra jud natingala gani ko nagwonder ko ba ngano man nga ang US kung asa ang Ripple located iyang mother country ginakastigo siya pag wala ko kabalo unsay rason ngano, pero as far as I know, I've been doing a lot of deep research guys. Ni kusog jud siya fundamentally jud anytime jud. Imagine ha, previous high niya is last 2018 lang, January is naabot ang XRP as high as $3.80. Lantaw ta sa nagdilita sa Bitstamp guys, lantaw ta sa daily sa monthly. Daraw. Igo siya daraw. Last January 1, 2018 or January 2018. Naigo siya as high as $3.32. So 3 years ang XRP naa sa bear market siya, naadyo ni siya something yun, murag mahiwaga ba kay kung naman kung murag if you try new research, ang XRP, ang Ripple nag-work na sila closely sa IMF o World Bank, ambot yan mo na ang time tingali nga ambot ang Lord tugot ba din nato ni kanang iog reset ba ambot lang ay murag wao kabalo sa metabo sa maabot pagbuot ri kanang sa Ginoo, wao kabalo kung mao na tingali lang gitawag nga reset, mawala ang monetary system, cashless society, basin ba kay ngano man jud nga naiwagaan jud ko ani nga currency kay kun maguni siya kanang yes, although nang trade ko ani kada adlaw, but no naadyo something din ani na deeper jud nga murag nagasog ko pasol ba murag kuan ako mga conspiracy theory niya ako
na mag-reset may tabo guys nga no, pandemic ta pila na magkuan na. Ko mag 1 year na kape. Tapos nag-roll out ng mga vaccine tingali na natas mga katapusan jud. I don't know jud pero ako naningkamot lang po ko para sa akong pamilya isud kayong inabuhi labaw na dire paan. Gahapon lang nangatumi sa kuan sa merkado ambot ang dire. Isuting panahon pa sa mga tao stress depressed tayo din. Na-witness na mo gahapon sa akong asawa nga bisita sa LGU itong namaligya o mga fishbulan dito sa Ilig, sa isdaan. Grabe ba mo ka na mga what's going on with Lord na something depressing nyo. Tawa guys, so down ng Bitcoin guys. I was right. I was totally right. Countdown 4 hour. Ito guys, naigo siya guys. Gamay na lang guys. So tawa, imagine na pag mo down ang Bitcoin, tanan din ang altcoin, mag-down. Na siya ka-dangerous guys. So kung dili, kung mobile lang ta o blindly, mobile lang ta o kataka, ka ng always yung ta in loss. So, muna nga dili jud ko decided karon mubuhat og mga entry kay ang Bitcoin guys so nag-start na siya og correct. I've been sa akong Twitter lang nga page. Sige ko nang grow ang akong followers. Nang-grow ang akong followers. Tagan ako mga pantuluan ng trading. There are a lot of people reading my posts. Yan sa Ginoo, sa iko warning. Karon man na ni sugod na ni kaning akong post about Bitcoin gay namin. Play na jud siya. Wala man. Sorry. So kaning na picture guys. Nag-play na ni, nagsugod na ni. Ahead lang ko, nakita na kung saan may tabo karon. Gawas lang ng isda na butod, ingon si mama. Ha? Gawas lang ng isda na butod, ingon si mama. I learned trading ang good guys kay mo na akong kuan nga nagtrabaho kog kanang financial companies ba sa Australia mo na nga nakabalo ko unsa ako ng trading kasi mga mechanics mo na nga kuan karang aware ko sa global financial karon situation. So maura to guys ngali mag-create pa ko ubang video pero karon ang ako pong ipanghimo reference mabubukas sa akong kagaling trading mo na nga kabalo dugo mo daw ng Bitcoin karon. Okay, ang ano kabalo ko because the technical tells me so yun, technical tell me so yun mo na nga careful ko karong adlaw kay strong kayo ang MACD jud bali na i-point out na una ginina diraw kay imong ko bantay jud ang MACD kay hinting na pullback cautious pa especially sa alts kaya ang alts yun na mag-suffer every time ang Bitcoin mo down mag-suffer jud kitang mga alts. XRP down 2% boom, XLM down, Ethereum down, walay exception na maskin si kinsa pa na crypto dira ang ADA down. Remember, the higher you go, the lower the higher you go up, the lower you go down po. Ano na siya markets guys, nanay cycles karon sugod na. So watch lang ta ha kung sa may tabuan alam mo update ko later on. Pero for now cautious lang ta guys. So maura to, salamat sa pagpaminaw. So hope na namoy nakatunan sa akong Bisaya version na video. I'm doing my best to share knowledge about crypto, about trading. Dili lang crypto ang kabalo po kong forex, kabalo po ko
education lang din ako guys, so para ma-aware mo ba. Salamat kayo. God bless.